Walang sinumang tao ang nakakapag-predict kung kailan mangyayari ang earthquake. At wala pa ring mga naimbentong mga kagamitan na makakapagsabi kung kailan, saan at gaano kalakas darating ang earthquake. Ito po ay nakakatakot na phenomena o mga pangyayari sapagkat pwedeng ang isang bahay, building ay maguho at magiba sa isang iglap. Ngunit hindi lamang yung earthquake na yan ang ating kinatatakutan. Marami tayong mga pagyanig na nararanasan sa ating mga buhay. Tanong natin sa ating sarili, what earthquake am I experiencing right now? Is God trying to get my attention through a difficult situation? What temporary things am I trusting more than God? How can I strengthen my spiritual foundation? And then, what is God teaching me in this season? Yung mga pagsubok na dumarating sa atin na kalimitan yumayanig sa ating pananampalataya, kadalasan yun ay nagdadala lalo ng pagkakataon upang tayo ay mas kumapit sa Diyos at maramdaman, maranasan ang kanyang kapangyarihan. Ano ang lesson na makukuha natin sa isinare ko ngayon? Earthquakes in the Bible reminds us that God is still in control when everything else feels unstable. Kontrolado pa rin ng Diyos. Matapos ang earthquake sa lugar ng Jensan, ay nakita natin na patuloy pa rin namumuhay ang mga tao. Bagamat may takot at pangamba, ngunit alam natin that life goes on because God's grace continue to exist in our lives. Kapag niyayanig ng Diyos ang ating mundo, hindi laging para wasakin tayo. Tatandaan niyo po yan. Madalas ito ay para alisin ang mga bagay na humahadlang sa atin at ilapit tayo sa Kanya. What is shaken may reveal what truly matters. And what remains is often the foundation God wants us to build upon. Let's close this sharing with a closing prayer. Let's pray. Heavenly Father, salamat dahil ikaw ang aming matibay na pundasyon sa gitna ng lahat ng pagyanig ng buhay. Kapag kami ay natatakot, nalilito, o nasusubok, tulungan mo kaming magtiwala sa iyong kapangyarihan at kabutihan. Turuan mo kaming makita ang iyong layunin sa bawat pagsubok at palakasin mo ang aming pananampalataya upang manatili kaming matatag sa iyo. Naway ang aming buhay ay maitayo sa iyong salita at sa iyong walang hanggang kaharian. Dinadalangin namin ang aming mga kababayan na nakaranas ng matinding lindol. I-restore mo sila at pagpalaing muli at ibalik sa iyo. In Jesus' name, Amen. Please like and share. That's it for today. To God be the glory. Amen.